wonderful people. This is the boy Wonder. Okay, time check. 7:20 a.m. and pauwi na tayo sa Alabang galing sa work sa Ayala, Makati. So this channel will be more on travels, gamit ang ating bike, camping and foods. Syempre, kaya naman din tayo napunta sa ibang lugar para matikman ng mga specialty nila doon and of course, the scenery na nakakawala ng pagod at nakaka-relax. And ito ang ating bike, the Kawasaki Dominar 400 UG. UG stands for upgraded kasi meron na unang Dominar 400 and meron na rin sa ngayon na Dominar 400 UG2 or upgraded version 2. Isa sa mga murang expressway legal na motor dito sa atin. Alright, so first, ang specs ng ating bike. Ilalagay natin sa description and dito sa screen or sa engine and transmission. 373cc siya pero sa papel naka 400 siya kaya siya naging expressway legal. Liquid cooled, single overhead cam, and one cylinder lang siya kaya matagtag siya. Yun ang ano niya pag dinadrive mo siya. 6-speed manual transmission, fuel injected, and fuel capacity niya is 13 liters. So pwede na rin sa malayo ang drive. Power and torque 440 horsepower and 35 newton meter of torque. Saktong-sakto yung power niya for hills and overtaking. Kayang-kaya niya. And long distance cruising sa 100 km per hour. Kaya niyang magstay ng matagal sa 100 km per hour. Ang top speed naman niya, ito based to sa mga napanood ko, estimated 160 plus. Yan, may mga nakikita ko. Pero sa akin kasi 100 lang ako magpatakbo. 110 siguro, max ko na. Yung sobrang luwag, as in walang masyadong kasabay sa expressway. And sa totoo lang kasi takot ako magpatakbo ng mabilis. Bukod sa mahal na kapag naka-aksidente ka at masakit pag sumemblang ka. Okay? So, fuel economy, approximately 25 to 30 km per liter. And based siya sa rider usage. Yung sa akin, nasa 27 to 30 ang konsumo ko. Yung 27 kapag medyo racing tayo ngayon. Yan. Okay, sa weight naman, 184 kilogram. Medyo mabigat kasi kailangan mabigat din talaga sa expressway kasi kung hindi, liparin ka ng mga kasabay mong bus, trucks. Sa seat, 800 millimeter height. So ito, I'm 5'7", by the way, and abot ko siya, nakatupi pa yung tuhod ko. So I think kayang-kaya siya ng mga 5'3" or 5'4". Ang front suspension niya is inverted telescopic. And the rear suspension is adjustable mono siya. Wheels and tires,
Ang wheels niya is 17 inches. Ang size ng front tire is 110/70 and the rear tire is 150/60. And so ang both brakes niya is single disc na with ABS, so dual ABS to. Ang issue ng marami dito sa Dominar 400 ay yung vibration sa handlebars. Yes, so totoo siya. Manginig siya. Dahil sa single cylinder lang siya, no? Di siya tulad ng mga inline 4 na 4 cylinders. Marami din nagsabi na mawawala daw or mababawasan na kapag nag handlebar riser na. And bala ko rin magpalagay para mas komportable at more upright position. The best to pang touring and adventure. Naka-relax ka lang. Alright, so maintenance. Mura lang ang maintenance niya. Para ka lang nag-maintain ng mga motor na 150cc, yan, below, ganun. Kasi yung mga filters niya, kasukat lang siya ng NS200 or Rouser, KTM, yan, mga ganyan. So, 3 years ng motor ko, gulong pa lang napapalitan ko dito nitong February lang, 2025. Tapos, pinalagyan ko lang ng auxiliary lights kasi para sa akin nalalabuan ako sa ilaw, sa stock LED. And top box para magamit ko siya yung pan-touring, no? Kasi wala siyang lagayan. Simple tools or papers lang malalagay mo dun sa upuan. And horn, PIAA, yan, para medyo malakas. Rinig tayo. And etong windshield na latest ko lang binili. Kasi medyo masakit pag mabilis din. Ewan ko, parang bugbog yung katawan mo pag mabilis ka. Pag walang windshield. Para sa akin lang yun, ha. Alright. Pero sa UG2, naka-windshield na siya agad. So, ayun lang muna sa ngayon. Alright. So, next video will be a breakfast ride to Tagaytay or baka Marilake. Kasi Marilake, di pa ako nakapunta dyan try natin yan. Alright, yan na muna. Kung may mga katanungan ka or ideas, comment down below. Kung nagustuhan mo itong video, please hit like. And kung di ka pa nakasubscribe, baka naman. Alright, yan lang muna. Hanggang sa muli, wonderful people. Buyers!